Okay, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, at milyon-milyong palakpak. Gangnam Style. Maraming sasakin, Jody Guillermo! Gangnam Style. Jody Guillermo! Gangnam Style. Gangnam Style. Yan. Anyway, bigyan po natin masigawang palakpakan si Miss Annie po. Magaling po ba si Annie? Hindi lang magaling yan. Magaling na magaling. Yeah, anyway, magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Pwede? Parang ayaw nila, no? Eh, sino po mga first timers? Can I see a raise of hands? Palakpakan natin ulit yung mga first timers. Yan, so sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Jogi. Okay, I'm from Olongapo, tubong Olongapo po ako, doon po ako inassemble ng mga magulang ko. Kung papaano, hindi ko na itinanong. Okay, so I'm a chemical engineer by profession. Okay, so ito po yung aking license. Yan, ako po yan, ha? Yan. I'm a chemical engineer by profession. Kaya kung inisip ko po hindi nyo ito linya, definitely hindi ko rin po ito linya. Una-una hindi po ako bagay dito kasi nabanggit po ni Annie Pearl na mga products all natural. Tama? Chemical po ako. So definitely hindi po ako bagay dito. Tama? Ano ko nalaman ng chemical sa all natural? Tama po ba? Tama? Paano ko na-invite? Simple lang. Produkto po ako ng kidnap. Anong kidnap? Yung hindi alam kung saan ka dadalhin. Sino po yung mga kidnap dito? Yung sabi kakain daw. Ha? Parang dito may nakikita akong kidnap eh. Huwag kayo mag-alala kasi ako po, kidnap din ako. Kung iniisip mo ayaw mo to, maniwala po kayo sa akin, ayaw ko din to nung una. Yung nag-invite sa inyo, ayaw din nila nung umpisa. Tama di ba? Wala naman kasing pinanganak na networker eh. Meron bang ganun? Anak, mag-aral kang mabuti. Para pa nakatapos ka, mag-aim global ka. Meron bang ganun? Ha, naran? Anak, pag-aaralin ka na sa Ateneo ha, sa Lasal. UST. Tapos mag-aim global ka. Meron ba ganun? Wala. Kaya kung naisip nyo hindi nyo tulin niya, ulitin ko po, hindi ko rin tulin niya. Paano ako nainganyo? Dahil nga po sa sinabi po ng girlfriend ko, no? Yung ex ko, wala na po kami ngayon. No? Wala na kami ngayon. Kasi asawa ko na siya. Sorry ha, may asawa na po ako. Sorry. Girls, please don't panic. Sa another lifetime na lang po. Ayan, eto na. Well, one Thursday night, tumawag sa akin yung ex-girlfriend ko na ngayon. She was very, very excited. Nagkwento siya. Sabi niya, meron daw siyang na-meet na electrical engineer kasing edad ko raw. At kumikita daw ng 300,000 isang buwan. Yun yung kwento sa akin. Talaga ka ako? Anong business niya? Sabi yung business daw. Anong business niya? Sabi niya, hindi ko kasi ma-explain. Kung gusto mo, ipapakilala na lang kita. Sabi ko, kailangan ko talagang makilala yan kasi baka iba na yung punteriya niyan. Tama? So, sige, lumuwas ako. Sabi ko, kailan? Sabi niya, ngayong Sabado. Ay, teka lang, hindi ako pwede ngayong Sabado kasi may pasok ako. Thursday, tumawag. Tapos, Saturday, pinaluluwas ako. So, sabi ko, hindi talaga po pwede. I-reschedule lang natin next week. Sabi niya, hindi ko alam kung may time siya next week. Sabi ko, okay lang, kahit na next month na lang, magalit. Hindi! Sabi niya gano'n. Pag hindi ka lumuwas, sabi sa akin gano'n, break na tayo. Akala ko naman, naisip ko nang niligaw sa kanya. Kaya sabi ko, kailangan talaga ako lumuwas. So, kahit hindi ako pa pwede, nagdahilan lang ako, lumuwas ako. So, nung pagluwas ko na ng Sabado, akala ko ng klaseng negosyo, pinakitaan ako ng products, yung pinakita po sa inyo po ni Annie, gano'n na gano'n din. No? Sabi ko, ano yan? Sabi niya, yan ang product natin. Natin na daw. Kasama na raw ako. Sabi ko, naku, hindi ko linya yan. Kasi pag may product po, to be honest, ayaw ko talaga. Why? Number one, pag nakakita ko ng product, kasi inisip ko, magbebenta ako. Tama, di ba? O, kahit gano'ng kagandang, ano sinabi ko ulit? Magbebenta? O, pag meron ako nakikita ng product, magbebenta ako. So sabi ko, hindi bagay sa akin yan, kasi ang kit-kit ko naman kung magbebenta ako. Tama, di ba? Pwede? Hindi convince eh. Walang merienda to ah. Pangalawa, bakit ayoko na may product? Kasi
bebentahan naman ako. Tama, di ba? Eh, kahit gano'n kaganda ang produkto, pag binibentahan ka, ayaw mo eh. Defense mechanism yun eh. Subukan mo maglakad sa Robinson o sa mall. Di pag inaalokan ka, umiiwas ka. Kahit di mo pa alam kung ano yung inaalok. Kasi yun ang defense mechanism ng tao. Ayaw niya binibentahan siya. Kasi iniisip niya, pag ako nabentahan ito, naisahan ako nito. Kaya ayaw ko yan. Correct? Kapag may product, ayaw ko yan, hindi sa akin yan. Nagkamali ko ng inimbitahan. So mag-walk out na sana po ako, biglang dumating niya ipapakilala sa akin na kasilidad ko, electrical engineer, kumikita ng 300,000 isang buwan. Nalula talaga ako sa resulta niya. Bakit? Ang payat po eh. Kalahati ng katawan ko. Ganyan oh. Ganyan na ganyan. Ganyan ang katawan. Lubog yung dito, lubog yung mukha. Yung pisngi. Tapos, bumaba po siya sa minsan patron niya. Tama? Alam mo, nung nakausap ko siya, isa lang tinanong ko. Kung yan ang ginagawa mo, yan ang produkto mo, at yan ang resulta mo, ang galing mo naman magbenta-benta. Kasi inisip ko ba, benta-benta siya? Sabi sa akin, hindi pa ako magaling yan eh. Oh man, OMG, sabi ko sa kanya. Anong ginagawa mo? Meaning, na-curious na po ako. Wala na akong pakialam sa produkto. Tama? Ang importante sa akin, papaano niya ginagawa. Tama po ba? Kasi gusto ko yung resulta niya. Correct? Kasi dalawa pa kasi ng tao eh. May career-oriented and may result-oriented. Ano yung career-oriented? Ito yung tipo ng tao na kapag natapos sa pag-aaral, eh gagamitin ng pinag-aralan, of course. Tama? And yun yung tipo na nag-enjoy sa ginagawa niya, sa trabaho niya. To the point na it doesn't matter kung magkano sahod niya, ang importante, nag-enjoy siya sa trabaho niya. May mga tao bang ganun? Dati akong ganun. Yung pangalawa po is result-oriented. Ano yung result-oriented? It doesn't matter kung anong ginagawa mo, basta moral, legal, ethical, ang importante yung resulta mo. Tama po ba? Nung nakita ko yung resulta niya, sabi ko, kahit mani, ibebenta ko, magkaroon lang ako niyan. Tama? So, pinakitaan niya po ako ng bilog-bilog. Yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Nung tapos siya mag-explain yung mata ko, bumilog talaga. Tapos lahat ng tao nakita ko, puro bilog na. Tapos sabi sa akin, alam mo, Jogi, seryosohin mo to, dito magbabago ang buhay mo. Ang tanong ko, kayo po ba ready na magbago buhay niyo? Ready na po ba? Anyway, nag-start po ako May 2009. So, 3 years and 7 months na po ako. Ang dami ko pong in-invite. Okay? Ang dami ko pong in-invite. Yung mga unang taong kakausapin nyo, eto yung mga taong unang hindi maniniwala sa'yo. Bakit? Ganun talaga. Okay? So, ako po, ang dami ko in-invite, hindi naniwala. Yung unang-unang naniwala sa akin, taga Davao po. Si Jun Agaraw, dating embalsamador. Tingin mo ka. Mukhang taga Davao. Tingin mo ba? Oo, taga Davao, di ba? Oo. Alam mo, nakakatawa, after 3 months nung ginawa niya yung global, he got his first car, Montero Sport, brand new. Okay? After 1 year, 2 na sa Kenya. Second year niya, nakapagpatay na ito ng bahay. Last September po, nilabas yung third car niya, Hummer. Kaya yung taong dati nagdadrive ng car ng patay, tama? Ngayon nagdadrive na ng Hummer. Tama? Ito po, maniwala mo kayo sa akin o hindi po bumababa ng 500,000 po ang income ito per month. Ngayon. Okay? Yung pangalawang iniwala sa akin, yung kumpare ko po, ang pangalan si Michael D. Tan. Ayan, okay? Dati po itong accounting graduate po siya, and then nagpunta siya ng Amerika. Pag uwi po dito sa Pilipinas, na-tsempuhan ko, sinama ko po sa Global. Ano nangyari? After 1 year, nakabili siya ng first car niya, Tucson. Si Michael D. Tan po ay hindi bumababa ng 300,000 per month. Okay? Sino pa? Ayan, si Ian Gaza po. Ian Gaza, estudyante nung na-meet ko to last year. April po yun. 17 years old. Nung last year. Nung ginawa ng Global, after 5 months, nakabili ng brand new Hyundai Elantra. This guy is making 70,000 pesos per month. Ngayon po 18 na siya. Okay? Student to ng FEU. Ito naman si Bangbang and Carol Catalan. Okay? So, ako na na-invite yung babae. Si Carol. Nurse po ito. Hindi lang naman hindian yung kanyang kaibigan. Kaya siya nag-join. Yun lang talagang reason niya.
Kaso nga lang, dahil nagustuhan din yung business, sineryoso. Ang unang-unang negative sa negosyo, yung asawa niya, si Bangbang Catalan. Kaso nung hinataw po ni Carol, yung first week po niya, ang kinita niya, 62,000. Alam mo, nakakatuwa, ang unang nag-resign, yung asawa niya. Mas, di ba, syempre, yun yung resulta, 62,000 eh. So, couple power po itong dalawa. Ito, first car nila is Strada. And second car nila is yung bagong Sportage ngayon. Itong mag-asawa, hindi bumaba ng 300,000 ang kinikita kada buwan. Okay? So, syempre, resign na rin po ito ngayon. Sino pa? Ito, si Gracie, housewife. Plain housewife to, na minsan po ay nagtuturo sa choir. Okay? So, nung nag-join siya, negative din, guess sino? Yung asawa din niya. Yung asawa niya, engineer po. Tapos sabi niya, naku, huwag kang magpapaniwala sa ganyan. Hindi totoo yan. Eto, then siya nakakita, tinuloy. Ano nangyari? After 1 year, nakabili siya ng brand new Hyundai Accent. Hulaan niyo kung sino nag-drive dito. Yung asawa niya. Tama? And ito po, hindi bumababa ng 200,000 per month ang income. Mas malaki po ang kinikita nito kaysa sa asawa niya. Kaya yung asawa niya ngayon, downline na niya. Okay? Sino pa? Arnel. Si Arnel po is IT po ito ng Cardams and Unisilver. So, ito yung tipo ng tao na kapag sabing networking, hindi naniniwala. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi totoo yan. So, paano siya nag-join sa Global? Nagkaroon po siya ng UTI na 2 years siyang nininurse, on and off, bumabalik. Lahat ng gamot, binigyan ng doktor, tinry, hindi pa rin gumaling. Hanggang na-encounter po niya yung C247. Doon siya gumaling. Nung gumaling siya, sabi niya, kung maganda ang produkto, definitely maganda ang business. Pinart-time niya. No, actually, hanggang ngayon, part-time pa rin eh. Pinart-time po niya, on his 5th month, nakabili siya ng brand new Kia Carens. Si Arnel po, hindi bumababa ng 250,000 pesos per month, part-time. Kasi hanggang ngayon, IT pa rin siya ng Cardams and Unisilver. Okay? Sino naman to? Si Jerry Trabajo, dating factory worker ng Rebisco. Okay, ang sahod niya, 9,000 per month, 12 hours per day. No? Nung nakilala ko ito, talagang, ano mo yun, typical factory worker. Pero nung sineryoso in Global, ang nangyari, after 1 year, nakabili ng sasakyan. Okay? Ito naman po, si Rika and Doc Jeff Yap. O una nag-join yung babae, the usual babae. Yan. Okay, so, pagkapanganak nito, nag-in Global, kailangan extra income. So, yung first month niya, ang kinita niya kagad, 30,000. Yung asawa niya, surgeon po ito, by profession, doctor, surgeon by profession. Hinayaan lang yung asawa niya. Okay, kaso nga lang after 8 months, mas malaki ng kinikita nito kaya sa kanya. Kaya alam mo nangyari, nag-resign ito, at sumunod po sa Global. Ang combined income ng mag-asawa ngayon, hindi bumababa ng 400,000 per month. Binili po nila yung first car nila, October 11 po yun, nilabas. Yung Hyundai Santa Fe. Okay? And ito yung mga ibang nagkaroon ng sasakyan sa grupo ko sa Panabo, sa Mindanao. Yung trophy ko talaga sa ngayon, ito po, si Kuya Sam. Sino siya? Dati po siyang security guard ng St. Luke's. Meaning, ang trabaho niya, nagbabantay ng negosyo ng ibang tao. Tama, di ba? So, ano siya, 12,000 ang sahod. Tapos, 24 years na siyang security guard. Na-invite sa Global. Sineryoso. Ano nangyari? Last July, ang kinita niya, 1 month is 42,000. Pwede na 42,000? Oo naman. Pero ngayon, ang kinikita ni Kuya Sam ngayon is 30,000 pesos per week. Sa ating security guard. Tama? So, ang grupo na ito international. May grupo yan sa Guam, sa Jeddah, sa Riyadh, sa Japan, no, kalat-kalat. Okay, si Kuya Sam. Okay? So, ito naman nangyari sa akin. Ngayon ako nag-start, first car ko po on my 3rd month, Pajero. Ako po yan. Ako. O, diba ako? Ako yan. Okay? So, after 1 year, nakabili na ako ng condo. 1 year, 11 months, yung second car ko po, Tucson. Pang color coding. Ayan. Tapos, kasi naging kaugalian ko po, every birthday month ko, which is May, may regalo ko sarili ko. Kaso binili ko to April. So, hindi siya counted. Kasi April to eh. Kaya after 1 month, binili ko po yung third car ko, yung Nissan 350Z. Ha? Ako yan ha? Ako.
Ako talaga yan. So yung pinto po nito, kala mo pakpak, naangat po yan, vertical door, parang, ang pinakamabilis ko rito is 240 kilometers per hour. Hindi ko pa siya natutodo talaga. So ito yung another angle niya. So in 2 years po, last year po ito, 3 sasakyan, isang condo, isang property sa Tagaytay at isang asawa. Yan yung asawa ko. Noong una ayaw niya. Noong una ayaw din niya eh. Sabi niya, yan ka na naman. Sabi ko, iba to. Iba bato ko sa iyo yan. Pero dahil sa kanya ng ATM ko, mahal na daw niya ako ngayon. Daw. Ayan. Kaso nga lang, nag-birthday po ako last May, kaya pa-birthday ko sarili ko, fourth car ko, Hummer. Okay? So sabi nila, alam mo, Jogi, hindi bagay sa yan. Bakit naman? Kasi ang lit-lit mo, laki ng sasakyan mo. Sabi ko, pag wala ka talaga niya, hindi talaga bagay sa iyo. Tama na, di ba? So anyway, I've been with the company for 3 years and 7 months po. 5 na po ang sasakyan ko. Yung pang-4 ko. Yung pang-5 ko, 2 weeks ago, bumili po ako ng Expedition. So 5 na ang sasakyan ko. Sabi nila, Jogi, bakit mahili ka sa sasakyan? Walang ba sa ganun trip? Tama, di ba? Depende sa mood eh. Kung feeling ko binata ako, yung 350Z. Ayan. Pang-family naman, yung Expedition. Pag bruise ko ang feeling ko ng araw na yun, yung Hummer. Pang-everyday car, pag namamalengke ako, yung Tucson. Ha? Tapos, pag bubata ako ng bundok, yun yung Montero. Ha? Pwede ba? Pwede? So anyway, paano ba ang negosyo? Bakit marami naging successful, Jogi? Merong security guard, merong IT, merong nurse, may doktor. Bakit kayo naging successful? Anong meron dyan? Well, ang sistema po na Global, walang pinagkaiba sa sistema ni Lucio Tan. Kilala ba si Lucio Tan? So si Lucio Tan siya may abang PAL, Echeverry, Alibang, PNB, Air Philippines, Cecilia, Fortune Tobacco at marami pang iba. Mayaman ba siya? Well, let's take for example, Fortune Tobacco. Okay, sigarilyo. Sino ang nigarilyo dito? Lalaki. First time? Member, first time. Virgin. First time. Sino first time? Sa bagay, sa lalaki, bihira. Ha? Yung nigarilyo, wala? Ang layo eh. O sir, anong pangalan mo? Naka-blue. Hindi, ikaw sir, naka-blue. Ha? Ha? Roger. More? Less. Roger less. O Roger, ikaw ta Roger. Ba't ka nakapula dito? O Roger, ikaw yan. Tama? O. Tanong ko, pag ikaw bumibili ng sigarilyo, saan ka bumibili? Sa? Tindahan, hindi naman sa factory, correct? Kasi pag bumili ka sa factory, babarilin ka ng security guard. Kakato ka, diba? Lucio Tan, pambilang isang stick. Ay, babarilin ka talaga, i-store yung buong factory, tama, diba? Oh, so, ang ginawa ni Lucio Tan, may sistema siya. Ang ginawa niya, nag-recruit siya ng wholesalers. Tama ba? Tama? So, wholesalers, truck-truck yun kung lumalabas from the factory. At siya na bahala mag-dispose nun, correct? Meaning, nag-recruit din siya ng middleman. Middleman, nag-recruit ng distributor, retailer, tindahan, dyan ngayon bibili si Roger. Correct? O sabi natin isang stick po, 2 piso. Ang tanong ko, pag ba si Roger bumili, kumita ba yung tindahan? Kumita ba yung distributor? Middleman? Wholesaler? Si Lucio Tan, kumita rin? Yes. Ang tanong ko, pag siya ba bumili, kilala siya ni Lucio Tan? Siya nagbenta? Pero kumita? Yes. Maganda negosyo. Ang tanong ko, magkano yung kinita niya sa 2 piso? I-assume ko na lang ang kinita niya, 5 duling, nahulog pa. Malaki maliit. Pag-isa. But we are 100 million in population. Sabihin na lang po natin, i-assume ko na lang na 2% ang tumangkilik sa brand niya, which is 2 million. 2 million times 5 centavos, magkano yan? 100,000 pesos per 5 minutes. Bakit 5 minutes? Gano'n ba kabilis ubusin sa sigarilyo? Matagal na yung 5 minuto. Orasan niya yan, ng sigarilyo. Orasan mo, matagal na yung 5 minuto. Eh, paano kung may problema? Paano kung stress? Paano kung adik-adik pa siya, di ba? Tama, di ba? Tama? O, ang tanong ko, ilang 5 minuto meron sa isang oras? Ilang 5 minuto meron sa isang oras? 12. Tiniro ninyo. Ito 12? O, times 24 hours, meron pang 288 na tagli 5 minuto sa isang araw. So therefore, Lucio Tan is making
28.8 million pesos per day. Ang tanong ko, nung kumita siya yung ganyang kalaki, kilala ba niya yung bumili? Siya ba mismo nagbenta? Pero kumita? Maganda negosyo. Ang negosyo ng Lusyutan, walang pinagkaiba sa negosyo natin. O, Roger, ikaw to. Sakto, bulog. Oh, ha? Ang gagawin mo lang, Roger, ikukwento mo sa kakilala, kamag-anak, kumari, kumpare, ka-text, katong ex mo. Lahat ng kakilala mo, kukwentuhan mo lang. Ano ikukwento mo muna? Yung produkto natin. Maganda ba products natin? Aralin nyo to. Tama? Sakto may kaibigan ko yung pangatlo, ang pangalan, si Lami. Kilala mo si Lami? Lami Lamia. Yung malamya. Yung malembot. Nakakita mo ba yung ganun tao? Pag kinausap mo ganito, hindi ko alam bakit ang sigla-sigla ko ngayon. Masigla pa pala siya doon, no? Paano pala ako hindi pa, di ba? Alam mo, sabi mo sa kanya, pare, alam mo, may product ako makakatulong sa'yo. Ano yun? Yung C247, ikuwento mo ko ni C247, energy booster yan, etc. Sakto, yung kaibigan mo na yan, inaaway ng asawa niya. Bakit? Kasi ilang taon na sila mag-asawa, hindi pa sila nagkakaanak. Paano nang magkakaanak? Nanlilembot, di ba? Di ba unang requirement para magkaanak ka, di ba dapat performance? Kasi, nabanggit ba ni Ani na yung C247, meron siyang Viagra effect? Hindi niyo nakarento yun? Pag uminom ka ng C247 na tatlo sa lalaki, tatlo. May Viagra effect. Ano yung Viagra effect? Para to sa mga ED. Ano ED? Yung may erectile dysfunction. Ha? Yung nanlilembot. Pag inuman mo to, ha? 3 capsules ngayong gabi, subukan mo to ha, mamayang gabi. Yung kahit tulog ka, may gising. Ha? Alam mo yan? Yung tipo kahit gabi, may flag ceremony. Alam mo yan? Ha? Ang nangyari, ininom. Nang ininom, ano nangyari sa kanya? Naging angry bird. Sabi ni tita, ano yung angry bird? Yung bird po nag-angry. Di ba? Walang magawa. Tama, sinugod yung asawa. Nabuntis. Tama? Nung nabuntis, syempre, yung colitis, maganda po yan sa mga buntis. Hindi lang po sa may na-stroke, tsaka mataas ang cholesterol. Meron po itong DHA, which is maganda po yun sa mga sa buntis. Okay? For baby's brain development. Naging effective to, kinento sa kaibigan niya sa pamprodukto. Yung kaibigan po niya, ang pangalan si Mabel. Si Mabel Bell. So may tayong pampapayat, yung slim and trim. Nung ginamit, ang nangyari, after few months, ayun, sumeksi. Tapos, kinento sa kaibigan niya sa pamprodukto, ito si Tem-E. Si Tem-E, may timang kilikili. So may tayong pampaputi, diba? Yung white light and perfect white. Nung ginamit, ano nangyari? Ayun, nanilaw. Hindi, namuti, siyempre. May transition, di ba? Alam na ang paputi ka agad. Pag inumot bukas, paputi ka na, di ba? Hindi naman ganun. So, hindi mo masabi, ito pala, presidente ng union na mga ulikba. Tama? Nung nakita ng vice president, di ba, pinuto yung presidente, mainggit, hindi. Mainggit, bibili, gagamit, nung gumamit, ano nangyari, yung namutla. Namuti din, tama? So, ang maganda, pag sila bumibili, kumikita rin sila. Ang tawag doon, the power of consumer. You earn as you consume. Tama? So, pag sila bumili, kumita yan, kumita. Pati ikaw, Roger, kumita ka rin. Wow. Tanong ko, Roger. Okay. Tanong ko, Roger. Kilala mo itong mga tao to? Ikaw nagbenta? Hindi, pero kumita ka? Yes. Ano pagkakaiba mo, Lusyutan? Wala. Minsan pagkakaiba lang. Yung produkto niya nakakamatay, ang produkto natin nakakabuhay. Ha? So, tanong, Jogi, paano ba ako sumali dyan? Well, naniniwala ba kailan negosyo ng puhunan? Oo naman. Tama, malitang puhunan, malitang kita, malaking puhunan, malaking kita. Walang puhunan, walang kita. May sinasabi na laway ang puhunan, Jogi. Dilaway din ang kita. Pangit naman yung ganun, di ba? Pag kayo nagkwento, kumusta na negosyo mo? Ito, nakakasang balde pa lang ako. Yung pangit, di ba? Pangit
Pangit, di ba? Oh. So, lipunan tayo, ha? I-consider mo ang Global as your partner, siya ang naglabas ng milyon. Meaning, siya ang bahala sa office, siya nagbabayad ng kuryente, ng empleyado, logistics, warehouse, accounting, siya ang bahala nagtayo ng ibang branches all over the Philippines and international pa. Milyon po, no? If not billion, million po ang nilabas ng Global. Ikaw bilang partner, dapat lang ba may ilabas ka? Yes. Ang pinaka-pungan mo lang, ito lang po. 7980. Yan lang. Tama? Ano yung 7980, Jogi? Lumalabas kasi ito, bibili ka lang ng product package namin, member ka na. Ang tawag namin doon is global package. Ano yung global package, Jogi? Ang kasama po niyan is 5 blister boxes of C247. Ang halaga po nun is 6,000 pesos. Tama? So, meron kang product at hand. Kung gusto mong mabawi yan, di ibenta mo yung products mo. Tama? Pero suggestion ko, huwag mo ibenta lahat. Kasi, madaling magkwento kung nagamit mo yung produkto. Tama, di ba? Okay, be the product of our products. Eh, ano pa? Meron kang 25% discount, lifetime na sa lahat na ng products na in Global. Ano pa? Bibigyan ka ng company ng 200,000 pesos. Sino gusto 200,000? Taas ang kamay. Taas ang kamay, dapat. Yan. Para mabiyayaan, taas ang kamay. Inarte pa eh. Okay. Personal accident, insurance. So, dapat mamatay ka muna bago maklaim. Ha? Sabi nila, Jogi, ayoko na yan kasi mamamatay ako. Well, kahit wala ka namang insurance, mamamatay ka pa rin. At least ito, protected ka. Tama? Kaya ang suggestion ko po, wag lang ikaw ang magpa-member. Ipa-member mo rin yung asawa mo. Bakit? Kasi hindi mo alam kung sino mauna sa inyo. Tama na ba? Tapos kausapin mo siya, so, honey, bakit? Sabi ng asawa, di ba mahal mo kami? Di ba sabi mo maganda tayo sa future natin? Handa ka na ha? Bakit? Ayaw mo yung truck. Pag yung asawa mo pasaway, pag dumaan ng truck, itulak mo. Pag siya nahagip na matay, congratulations. Ang sama ng ugali, pumalakpak. Ay, sabi yung ganun. Eto na yung sagot, sa matagal ko ng panalangin. Ang sama ng ugali. Matutuwa kayo? Matutuwa? Ha? Siya matutuwa eh. Siyempre, di ba malulungkot ka rin kunyari, di ba? Kahit na dalawang linggo, iyak ako kunyari ng asawa ko pag nalabing years. Ha? Oo. Eh, ang tanong ko, what if hindi napuruhan? Nung nasa gasaan, di ba? Buhay. Anong gagawin mo? Alam mo sabi mo sa asawa mo, honey, ulitin natin. Pwede? Hindi. Hindi na siya mga aksidente, makukulong ka na noon. Okay lang yun, kasi meron ka man 10,000 medical reimbursement. Okay? Basta aksidente. Okay? Ano pa? 50,000 unprovoked murder, meaning hindi sinasadya na patay ka. Meron bang ganun? Yes, usually lang nangyayari ito sa mga videoke. Yung mga kumakanta ng My Way. Yan. Kaya kung may kapitbahay ka, kung laging nag-videoke, offer mo, pare, kakanta ka ba? Oo, pare, mamember ka muna. Bakit? Basta. Tama? O malay mo, diba? Plus, meron kang 10,000 burial assistance. Para saan to? Alam mo, palibing mo sarili mo. Kaya kailangan mo ng assistance. Okay? Ano pa? Meron kang free medical check-up. Magkano ba check-up mo yun? Ha? 3,500? Check-up? 3,500? Yung regular check-up? 500. Tama, diba? 500. Ang tanong ko, kasama ba CBC? X-ray, urinalysis, etc. Diba hindi? Eto po pala, member ka, free medical check-up, lumalabas po to annual physical exam. Ang halaga nito, 3,000. Okay, kasama siya dun sa package. Bawin mo na ba? Yes, ano pa? But wait, there's more. If you join now, meron ka pang scholarship program. Ha? So, natay po tayo sa more than 500 schools all over the Philippines. Talaga, Jogi, oo. Kilala ba San Beda? Kilala ba? UE, Adamson, Letran, Mapua, FEU, UST, UE, Ateneo, Lasal, hindi po kasama yon. Okay? Tinanong mo na, kung na kayo. Social ka naman, diba? 7,980 lang nalabas mo, gusto mo Ateneo, hello. So, hindi kasama yon, okay? So, ang binigay is discount. Ang ama po nakatayap sa Global. Ang ama.
Ang gagawin mo lang, ipapakita mo lang yung certificate na to. Hindi kailangan member ang mag-aral. So, pwede mo siyang ipamigay. Transferable po ito. So, example natin, ang tuition fee sa AMA is 25,000 per sem. Ang discount na binigay is 50%. So, lumalabas, ang natipid mo, 12,500. Correct? Hindi po ito one-time discount, meaning hanggang makatapos po yung estudyante. So, kung 2-year course po yun, that's 6 sems, so lumalabas po, 75,000 ang natipid mo. Tama po ba? Maganda po ba ang tulong to? Yes. Okay? So, ano pa? Kasama sa package din, DTC or Distributors Tracking Center. Ano po ito? Ang ating pong website is alliancesinmotion.com. Okay? And within this website, masarili kang webpage. Para po itong Facebook. Sino pong walang Facebook? Mag-Facebook ka na. Kasi, tama naman, di ba? Kasi yung mga long-lost friends and ex mo, doon kayo nagkikita, kaya ang dami nag-aaway dyan eh. Tama, di ba? Marami ka makukuha prospects dyan. Tama po ba? Tama? So, sa akin, paano ba yung Jogi? Well, syempre, yung negosyo natin is internet-based na. Kahit di mo nakakilala, tama? Pag ikaw nag-invite, invite mo, pwede mapunta sa Singapore, sa Taiwan, sa Saudi, sa Europe, sa Amerika. Pero pag nasa organization mo siya, bawat bili po nila, makikita mo siya dito. Kilala mo ba sila? Hindi na. Pero pumapasok dito yun. Ito ang nagmamonitor. Tawag namin doon DTC or Distributors Tracking Center. So, 24/7 po itong nagmamonitor ng transactions mo. Maganda ba yun? Okay, tawag namin dyan is virtual office. Okay? Plus, meron ang ATM endorsement letter. Para saan to? Yung commission mo, nakita mo kanina, pag nakita mo dun sa DTC mo, pag kinlik mo yun, since papasok po yun sa ATM mo, within 24 hours, mawi-withdraw mo na siya. So, everyday pwede yun. Kunyari, may commission call the next day, withdraw mo ulit, pwede. Tama? Maganda ba yung ganun? So, di mo na kailangan maghantay ng 15 o every week. Pag may ATM ka, everyday pwede ka mag-withdraw. Tama po ba? Okay, ano pa? Of course, meron kang business kit, sales kit, folder, brochures, DVD, everything about the business, kasama na siya dun sa package. So, lahat po nang yung nabanggit ko, kasama dun sa global package for 780, and you have a potential earnings of 24,000 pesos per day. Pwede na, Roger? Ayun. Kala ko nawala si Roger. Pwede na, Roger? 24,000 a day? Ba't parang nalilitang ka? Pwede na. Okay. Paano ba negosyo, Jogi? Well, ang negosyo natin dalawa. Pwede ka mag-retail, pwede ka mag-wholesale. Okay? Retail part, since may discount na 25%, yun yung retail profit mo. Meaning, ang C247, yung member ka, kukunin mo ng 900. Ibenta mo ng 1-2, tumubo kang 300. Kung meron kang regular customer, meron kang regular earnings. Tama? O, ang tanong ko, saan ba mas maraming kita? Retail, wholesale? Wholesale. Doon papasok yung you invite people, you recruit people, you sponsor people, para hindi na ikaw mismo nagbebenta. Tama? So, kaya ka mag-build ng network or organization mo. So, we're using the binary program. Binary means, dalawa lang. Sino, may first timer ba dito? Sino? Ano name mo? Ha? Chini. Parang laki mo sa Chini. O, Chini, ikaw to. Yan. Sino name mo? Wala. Ito si Chini, ha? Chini, pag nag-member ka, meaning bumili ka ng package, hahatiin yung account mo. Okay? Meron ka left sales group and right sales group. Ikaw bahala maglagay ng tao sa left mo. Ikaw bahala maglagay ng tao sa right mo. Ubusan na lang ng lahi ito. Okay? So, sabihin natin kakilala mo, Chini, si Hayden, tsaka si Katrina. Kilala mo to? Kilala mo? Napanood mo sila? Sino hindi nakapanood? May file si Rene. Okay. Anyway, pag ikaw nag-invite kay Hayden tsaka kay Katrina, meron kami tawag na direct referral bonus. Meaning, meron kang 500 pag ikaw ang sponsor. Hindi mo ikayaman yan kasi one time lang yan. Hindi ba kasi sama ng tingin doon sa nag-invite sa kanya, kaya pala invite mo ako 500, ha? Tama? Ulitin ko, ha? Hindi mo ikayaman yan kasi one time lang yan. Okay? So ngayon, pero dahil si Chini nakapag-invite kay Hayden tsaka kay Katrina, may 500 each siya pag bumili ito ng package. Okay ba yan? Plus, may tawag ng matching sales or pairing bonus. Ano ibig sabihin nun? Pag yung sales mo sa left, nag-match sa right, nag-pair. Tama? May extra kang 1.5. So, paano ko malaman yung Jogi?
Sino ba to? Si Hayden nasa left. Si Katrina nasa right. Pwede ba sila i-match? Pwede ba sila mag-pair? Yes, sobrang pair na panood nga natin. So, nag-pair sila, masaya din si Chini kasi mayroon na siyang 1.5. Tama? Magkano total kinita ni Chini? 2.5. Pwede na 2.5 Chini isang araw? Pwede na. Tanong ko, yung ginawa mo ba, Chini, pwede rin gawin ni Hayden? Yes. May kakilala mo si Hayden? Yes. Yung iba kasi ang concern, Jogi, kasi mahihayin ako eh. Sino mahihayin? Taas ang kamay? Ha? Mahihayin? Tumataas ang kamay? Ha? Meron ba mahihayin tumataas ang kamay? Di ba wala? Meaning, hindi ka mahihayin. Ha? Okay. Kung mahihayin ka, edi mag-invite ka ng dalawa din kaibigan mong mahihayin. E di ilan na kayo? 3 na kayong mahihayin. Yung mahihayin mo kaibigan, may kaibigan dito mahihayin? Yes. Pwede mag-invite din? Yes. Pwede ba lumaki yung grupo ng mahihayin? Yes. Mahihayin nga lang, pero grupo pa rin. Tama diba? Yung iba kasi sabi, Joey, kasi konti lang kakilala ko eh. Konti kakilala mo, pero yung pinsan mo maraming kakilala. Pwede ba yun? Papasok din ba sa'yo yun? Yes, Joey, wala akong time sa ganyan eh. Wala kang time, kapitbahay mo naman, maraming time. Pwede ba yun? Yes, Joey, hindi ako maboka eh. Hindi ka maboka, pero yung girlfriend mo, saksakan ng daldal. Pwede ba yun? Yes, Joey, baka walang maniwala sa akin eh. O ikaw, ang mukha mo hindi ka panipaniwala, pero yung kapatid mo ay maraming naniniwala sa kanya. Pwede ba yun? Yes. So, pwede ba lumaki network mo? It's not who you are, it's who you know. Tama? Ngayon, invite ni Hayden yung kakilala din niya, si Vicky tsaka si Maricar. Kilala niyo rin? Napanood niyo? Hindi. Ito, hindi ko napanood to eh. Ito, marami to. Okay. Ngayon, dahil si Hayden na nag-invite dyan, yung 500 sa kanya mapupunta. Okay? Plus, nag-pair din yun, kumita rin si Hayden ng 1.5. Ang total na kinita niya, parehas din, 2.5. Okay? Is it fair? Yes. Kumita ka ba ito, Chini? Hindi. Bakit di ka kumita dyan? Kasi ang sponsor ng Maricar siya ni Vicky, si Hayden, di ikaw. Paano kayo kita dito? Dapat may kapares ka sa kanan. Parang sapatos po. Left and right. Di ba pwedeng puro left lang? Di puro right lang. So, dapat pares siya. Tama? Ngayon, kung malakas dito, ang gagawin mo? Kung malakas ito manina to, ang gagawin mo? Lagyan mo ang tao to. Pag mabagal si Katrina, di tulungan mo siya. Correct? Exacto, may kakilala ka pang isa Chini. Sino yun? Si John Lloyd. Dahil wala kang, dahil 2 lang, di ba? Ang lalagay mo, in excess of 2 po, wala kang choice, ibababa mo na siya. Okay? Ang tawag doon, spill over. Pero yung 500, safe pa rin mapupunta. Okay? Pero tulungan mo si Katrina kasi nalagyan mo siya ng tao sa right, ang kailangan lang niyang lagyan, yung kaliwa niya, sino yun? Si Shaina. So, sa kanya po yung 500. Pwede ba i-pair si Shaina kay John Lloyd? Yes, kasi nasa left si Shaina ni Katrina, nasa right si John Lloyd ni Katrina. Tama? Pwede ba i-pair? Yes, sobrang pair, hindi nga daw natanggal. So, nag-pair yun? Sino yun? Si Roger? Roger, bumibigay ka ha? Walang ganyan ang. Okay, nag-pair to, kumita rin si Katrina ng 1.5. Tama? Pero ang tanong ko ngayon, Chini, pwede ba i-pair si Vicky kay John Lloyd? Yes, kasi si Vicky nasa left, si John Lloyd nasa right. Pwede ba i-pair si Maricar kay Shaina? Yes, 1.5 ulit yun. Kasi si Maricar nasa left, si Shaina nasa right. Tama ba? Ang tanong ko, kailangan ba Jogi pantay? No. What if ang scenario na nakuha kay Shaina, hindi si Katrina, si John Lloyd? Pantay pa ba yan? Hindi na, ito pahaba eh. Ito pa ganun eh. Tama? Pero tanong, pwede ba i-pair si Vicky kay Shaina? Yes. Kasi si Shaina nasa right, si Vicky nasa left. Pwede ba i-pair to? Yes. Kasi left yun, right to. Correct? Pantay pa ba? Pantay pa ba? Hindi na. Kilala mo ba si Vicky, Maricar, John Lloyd, Shaina? Kilala pa ba? Hindi na. Pero okay lang na kumita ka? Yes. Mag-invite mo ba itong mga taon to? Yes. May pigilan mo sila? Ang tanong ko, effort mo pa ba? Hindi na. Pero every time ipapasok sa'yo sa left and right, meron kang 1/3 ng 1/3 ng 1/3 ng 1/3 ng 1/3. Walang katapusang 1/5. Natulog ka, pagising mo, may 1/5 na naman kainis. Masarap ba ganun problema? Yes. Ang maximum na babayaran sa'yo ng company is 16 pairs per day, times 1/5 per pair, that's 24,000 pesos per day. In 1 month po, that's 576,000. Pwede na, Chini? Parang hindi ka pa masaya. Okay. At tanong, Jogi, what if wala akong ma-recute kasi ikaw na lang ang cute?
Pwede ba bang kumita? Yes. We're using the repeat binary program. Ay, paano yun? Chinik ulit to. Yung kaliwa mo, halimaw. Yung kabila mo, tarsier. Mabagal. Di ba hindi nagpapares to? So, paano hindi ka kumikita? Same level kikita ka pa rin. Why? We're using the point system marketing, lahat ng products may points. Meaning, yung package po na kanina nabanggit ko, may equivalent siyang 1,200 points. Bakit 1,2? Hindi ko na po alam. Basta 1,2. Okay? Meaning, pag may nag-member dito, bumili ng package, may karga yun ng 1,200 points, papasok sa left mo. May nag-join dito, bumili ng package, may 1,200 points, aakit yung sa right mo. Tama? Pag nakita ng computer na meron kang 1,200 points sa left and right, yun yung basis niya. Kaya ka nag-pair, babayaran ka ngayon ng 1,500. Yun yung tinitignan niya talaga, hindi yung tao na na-recruit. Okay? Ang tanong ko nga lang, what if walang na-recruit? So meaning, saan mo ipipare itong points na to? At ang mga tao ba ito, kahit di po nag-recruit, bibili ng products? Yung products mo may points. Yes, i-add ng computer yun, no time frame. No time frame, no quota, no pressure. Pag yun nag-total din po ng 1,200 points at nakita ng computer na, uy, may ka-pair ka rin sa kabila, babayaran ka ulit ng 1,500. Ang tanong, may na-recruit? Wala. Bumili lang ng products. So, ang tao, pwedeng matapat sa tao, tao sa products, and products sa products because of our points. Maliwanag? Plus, meron ka pa unilevel income. Aside po sa paying, unilevel. Paano yung unilevel, Jogi? Kunyari ka ito, Chini, lahat ng invite mo, that would be your first generation. Kahit spillover mo, ang tawag mo dyan, first generation. Lahat ng bibiliin nila, meron kang 10%. Tama? Yung invite ng first gen mo, that would be your second gen. Meron kang 5% hanggang 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, hanggang 10th generation, meron kang 5%. Bawat bili nila, meron kang 5. Mag nagsipilyo, meron kang 5%. Kung inom ng kape, meron kang 5%. Maganda ba to? Ikaw na ba nagbebenta? Effort mo ba? Hindi na. Tama? O 1,000 users times 30 pesos pa rin per month, lumalabas 30,000 pa rin per month. Tama? Saan mo pupulutin 30,000? Ikaw na ba nagbebenta nito? Hindi na. O ikaw na malas. Malas ka na talaga. Hindi na 1,000. 500 na lang. Nabuo mo. Sa buong career mo sa InGlobal. 500 times 30 pesos, still, meron ka pa rin 15,000 pesos per month. Effort mo ba to? Hindi na. Ikaw na yun, naknakan ka tawag dun. Saksakan ka ng malas. Isa na lang naniwala sa'yo. Isa. Tama? 1 user times 30 pesos, 30 pesos pa rin yan. Pang-load mo rin yan. Tama? So, ano ba daw? Yes, but wait, there's more. May pa tayong stair-step. Ano yung stair-step? Pwede mo i-career ito, no? Meron tayong mga level, no? Meron tayong position. Mag-start ka as distributor, then aakyat ka ng silver executive, meron ka ng 10% additional sa lahat ng bibili ng downloads mo. Then, aakyat ka ng gold executive, meron ka ng 20%, and then, global ambassador, 30%. Ito yung i-aim mo dapat, global ambassador. Nandito na po kami ngayon. Paano ka aakyat, Jogi? No, from the points. Nalala mo yung products? Yung points na yun, gagamitin mo ulit dito. Pag nakaipon ka ng 10 points, buong grupo mo, ang tawag na sa'yo, silver executive. Pag yung grupo mo nag-total ng 100 points, gold executive ka na. Pag yung buong grupo mo nag-1,000 points, ano ka na? Global ambassador. Pag naging global ambassador ka na, hindi ka nababa ng 100,000 pesos per month. Papakan nyo na. Okay? Plus, eto po, si Joseph Lim is our number 2 distributor. He's from Bicol. He's only 29 years old, single. Pero maraming kamag-anak. Tama? So, ang Ford car po niya is Hummer. Okay? 4 po na yung naging kotse niya. This guy is making, Joseph Lim is making around 2 million pesos per month. Okay? 29 years old. Ito yung number 1 natin, si Carlo Berventura. Engineer po ito. Okay? Ang kinikita naman ito, nasa 2.2 million pesos per month. Di ba kami tataka? Teka lang, Jogi. Di ba sabi mo sa akin, per month is 576,000. Correct? Nalala niyo yan? Bakit sila nag 2 million? Kasi isang package po is 1 account. Pag bumili ko ng 2 packages, 2 accounts yun. Meaning, pag 2 package mo, 2 loads yun, meaning, 576,000 each ang maximum potential earnings mo. Correct?
Paano kung bumili kang 3? Times 3. Ang maximum po natin is 7. Okay, bakit kami mabilis? Kasi nag-7 heads po kami. Kung paano po yun yung i-explain sa inyo ng sponsors nyo. Okay, so tanongin nyo yun, importante kasi yun eh. Okay, so yan, si Carlo po. Then, meron pa kaming profit sharing. Ano yung profit sharing? Every year po, may bonus pa na binibigay. Okay? Sabi ng profit sharing, sa Tagalog po, yung profit sinishare. Tama diba? So, Elitaro from Bohol, ang bonus niya is almost 600,000. Ito po si John B, he's from Palawan. Ang bonus po niya is 635,000. 25 years old, nakakamaro. Okay? Ito po, si Carlo, ang bonus niya is 1.1 million. Sino gusto ng gantong bonus? Sino pong gusto ng gantong bonus? Taas ang kamay. Yan. Ngayon, sino gusto pumunta ng Amerika? Amerika? O, diba? So, may pa-Amerika po kami. Every year po ito, i-hit mo lang yung requirement. So, 2010, in-assist po kami ng company for our visa. Ako po yan. So, 10 years multiple entry visa. Ang una namin pinuntahan, Nature's Way. Para alam mo paano ginagawa yung products. Okay? And then, visit po namin yung Olympic Village. Nag-skiing kami dyan. Grabe talaga, sobrang lamig. Sino gusto makahawak ng yelo? Yelo. Taas ang kamay. O, pumunta kayo sa bahay nyo, sa rep nyo. Hawakan mo yelo. Ganun na ganun din. Walang pinagkaiba. Ha? Ang difference lang dito, as far as your eyes can see, pwede ka maging hilata dyan. Okay? Plus, punta kami ng Las Vegas. Nag-stay kami sa Palazzo Hotel. Isa sa pinakamahal na hotel po sa Las Vegas. Okay? Sa baba nun, of course, may casino. Ang pinipicture namin dito, hindi actually yung casino. Sino? Yung cocktail waitress. Yun. Pag zoom in mo siya, ito yung tsura niyan. Iyan. Ang tawag ko dito, 3 heads. 3 heads. Ha? Pero mas maganda ang 7. Kaya naganap pa ako dyan ng 2. Sumobra pa. Tama? Ayan. Tapos, Universal Studios, punta kami, then Hollywood, and then Anaheim Disneyland. Pag-uwi, si Freddie Roach nagpa-picture sa akin. Totoo yun, siya nagpa-picture sa akin. May kwento yan eh. Hindi ko kukwento ngayon, pero siya ang nagpa-picture sa akin. Totoo yun. Basta. Okay? Tapos last year, pumunta kami ng Europe. Sino gusto pumunta ng Europe? Pumunta kami ng Greece. Pumunta kami ng Rome. Vatican City. Tama? Pumasok kami sa St. Peter's Basilica. And then, Florence. And then, nag-gondola ride kami sa Venice. Tapos nagkaroon po ako ng 2 girlfriends dyan. Yan. Actually, marami pa nakapila dyan eh. Kasi nga lang, binary lang, left-right lang. Kaya ang ginawa ko, ni-spill over ko na lang. Kay Mike Macrohon. Ayan, ha? Tapos punta kami ng Luzerne, Switzerland. Okay? Ano makikita mo? Etong view na yan, ano yan? Yung lake po na cross-shape. Kaya po ang kanilang flag, white cross, red background. Dahil po dito. Tapos nag-bullet train kami going Paris. Pangarap ang Paris? Oo naman, ang mga tao dyan napaka-liberated. Pag tumingin ka sa kanan, dami nag-French kiss. Pag tumingin ka sa harap mo, nag-French kiss. Dito sa kaliwa, French kiss. Sa likod, French kiss. Maingit ka talaga. Yung katabi ko, muntikano ko nang i-kiss. Kaso nga lang si Mike Macrohon na naman. Sabi ko, and then, punta kami sa Louvre. Yung museum po kung saan nakatago si Mona Lisa. And then, punta kami sa Moulin Rouge. Ano po ito? Cabaret shop po ito. Hindi ka daw kasi nakapunta ng Paris hanggang di ka nakapanood dito. Alam mo Moulin Rouge, yung cabaret shop to eh. Pero wholesome siya ha. Pero cabaret. Pero wholesome. Pero tandaan yung cabaret to. Hindi ka pwedeng pumasok doon na hindi ka formal. Kailangan formal. Pero cabaret. Ano makikita mo? Wala lang naman. 30 lang po na babae na gagandahan na topless. Pero wholesome. Pero tandaan mo, topless. Pero wholesome. Sa kami nakaupo sa harap. Parang kitang-kita namin yung wholesome. Ano yan? Yung ganyang wholesome. Tama? Oh. Ha? So, anyway, this was last year. This year, nag-American na naman kami. Kainis talaga. Kakasawa na nga eh. Punta naman kami ng Hawaii. No? Butawid kami
ng Universal Studios ulit, nag-Olympic Village kami ulit, then punta kami sa Moab. Alam mo yung Moab? Sa Utah po ito kung saan po nag-shoot si Tom Cruise ng Mission Impossible 2. Natatanda niyo, umakit akong ganun. Tapos meron ito, suit ko to di ba? May okay akong ganun, tapos ganun ako, ten. Alam niyo yan? Mission Impossible 2. Dito po kami nag-shoot nun. Ayan. Bakit kami nagpe-pray dyan? Kasi po, sobrang taas niyan, hindi namin alam paano bumaba. Matarik talaga siya, matarik. Okay? And then, every year din po, meron tayong Hong Kong promo. So, last year, 90 po ang nakasama. Last September, 300 po. August pala, 300 yung nakasama. Imagine mo, kulang po ang isang aeroplano sa Global pa lang. And this year, may promo po ngayon ulit. Yung Hong Kong plus China, trip promo 6. Kaya sakto yung pag-join nyo ngayon kasi makakasama ka next year sa amin. Wala paano yun. Okay? Ngayon, tanong ko, sinong gusto mag-travel? Tanong ko, ano mas importante? Gumising ka ng alas 6 para pumasok ka ng alas 8 o magpakasarap ka sa Disneyland? Ano mas masarap? Ha? Ano mas importante? Correct? So dahil po sa Global, nakapadayon ako ng Taiwan, Kuwait, yung mga grupo ko sa Kuwait, at kung saan na po. Punta na ako ng Asian Cruise, punta ako Singapore, and kung saan na po, because of AIM Global. I've been with the company for 3 years and 7 months. 3 years and 7 months pa lang po, and totally pong binago ng AIM Global ang buhay ko. Kaya yung tanong ko, sinong gusto magbago buhay niya? Ang pagbabago po ng buhay, nagsisimula po yun sa pag-iisip. Before you can change your life, you have to change the way you think first. Naniniwala kayo doon? Tama? Kaya kung ikaw tipong tao na ayaw mo ng ganitong klaseng business, na paghuhulihan ka na po. Marami na pong yumaman sa networking, hindi lang po sa Pilipinas, sa ibang bansa po. Ito na po ang trend ngayon. Tama? Kaya kung hindi ka pa naniniwala, naku po, mapag-iiwanan ka talaga. Tama po ba? Sa 3 years and 7 months ko po sa Global, sa kakatry-try ko lang, alam mo yun? Hindi ko namalayan, almost 17 million na po ang kinita ko because of Global. Kaya walang masama kung susubukan mo. Niniwala kayo doon? Subok-subok lang. Tama? Para lang ito pagkain. Hindi mo lang masarap kung hindi mo titikman. Tikman mo lang. Pag hindi mo nagustuhan, hindi mo mo. Problema ba yun? Pag nagustuhan mo, laklakin mo. Yung niliwa ng iba, kainin mo. Ayaw niya. Tama niya? Oo. Tama niya? Parang damit. Hindi mo malamang kasya kung hindi mo susukatin. Parang sa mag-asawa din to. Hindi mo malamang magkakaanak kayo kung hindi yung susubukan. Honey, magkakaano kaya tayo? Tama? Kung puro kayo titig, hindi kayo magkakaanak. Tama? Ang gagawin nyo, subukan nyo lang. Tama ba? Tama? Before I end, may kwento po ako sa inyo. Meron pong isang naligaw sa desyerto. Parang, kung gulo, meron po isang lalaki na naligaw sa desyerto. Meron po siyang hawak na bottled water. So, sinisave niya kasi sa desyerto nga naman, no? Parang hindi siya ma-dehydrate. So, habang naglalakad po siya sa gitna po ng desyerto, meron siya nakitang poso. O, kunyari poso yun, ha? Sa poso. Tama? O, tapos ito yung labasan ng tubig. Okay? So, sabi niyo poso, may tubig. Tama? Kung may poso, may tubig. So, sabi niya, sakto. Kaso nga lang, pagtingin niyo daw, may nakalagay na karatula. To get water, you have to give water. Para daw lumabas ang tubig, maglagay ka muna ng tubig. Sino naka-experience pa magbomba sa poso? Ano, di ba kailangan mo lagyan ng tubig? Ang tawag sa Tagalog? Ha? Ano yun? Poso bubuhayin. Tama, tama yun. Okay. Anong tawag yung pag naglagay kang tubig sa English? Ang alam ko si primer. Kailangan mo yung primer tama? Parang pondo ba? Correct? So, sabi niya, to get water, you have to give water. Hawak-hawak niya yung bottled water niya. Sabi niya, teka lang. Pag nilagay ko to, what if hindi mag-work? Tama? Sayang naman, layo-layo pa ng lalakbayin niya. Baka mauhaw ako, mamatay ako. Sabi niya, wag na lang. Sabi niya, naglakad siya, palayo.
Kaso ngayon naisip niya, what if mag-work? Paano ko yung isang tubig kung ganyan, katumbas naman, alam mo yun, mas maraming tubig. So bumalik siya, naglakas loob siya, nilagyan niya ng tubig. Tapos binomba niya. Tama? Pag bomba niya, binomba niya, buong lakas niya. Good news, walang lumabas. Sabi ko na ano to eh. Kasi nga lang din, wala na siyang ibang tubig. Tinuloy niya, baka may lumabas eh. Correct? Ang ginawa niya, binomba niya ng binomba. Good news, walang lumabas. So talagang he's very, very frustrated. Kaso nga lang, syempre, ano niya na eh, tawag doon napasubo na siya eh. Tama? So hanggang binomba niya, ilang minuto po. Hanggang sa one time, pag bomba niya, biglang bumigat. Pag angat niyang gano'n, biglang lumabas yung tubig. Yun nga lang, medyo madumi nung umpisa. Pero may tubig, tama? Binomba niya ng binomba, hanggang unti-unting lumiwanag. Tama? Nung maliwanag na, uminom siya, naligo siya. Alam mo, nakakatawa, hindi na po niya binobomba. Yung tubig, tuloy-tuloy yung labas. Tama? Alam mo yung ginawa niya, sobrang tuwa niya. Yung karatula nakalagay, di ba? To get water, you have to give water. Nilagay niya dito, guys, it worked for me. Tama? Yun ang nag-work doon sa kanya. Para kung sino man ang dadaan ulit doon at mag-aalangan, nakalagay na doon, guys, it worked for me. Guys, I've been with the company for 3 years and 7 months. And I'm telling you, it worked for me. Tama? Huwag po kayong manghinayang sa 7 and 18 ilalabas nyo. Correct? Iba kasi nasa-shock eh. Nag-stop sila doon sa 7 and 80. My goodness, ang 7 and 80 po, kumpara sa pangarap, barya lang po ito. Tama? Kung dito po nanginginig na kayo, what more yung pangarap ng bahay? What more yung sasakyan? Correct? Sa totoo lang, ang puhunan mo dito sa Global, hindi po yung 7 and 80 mo. Ano? Lakas ng loob. Marami po na-invite sa Global, may pera. Pero dahil mahina ang loob, naging successful? No. Pero marami po sa amin sumubok. Walang pera. Pero dahil may lakas ng loob, ginawang Global, ngayon po, successful na. Tama? Lakasan mo lang loob mo, kapatid. Kung ikay tipong tao na sawang-sawa na sa resulta niya, gawin mo ang Global para next year, iba na ang resulta mo. Okay? So, ano yan? Wala pa? Wala pa? Ayaw nyo mabilis ako? Okay. So, alam mo, noong una po nagsimula ako din sa Global, marami akong kalaban. O unang kontrabida po ng buhay ko, nanay ko. Kasi sabi niya, alam mo, sinayang mo yung profession mo, pagiging engineer mo. Tama, sinayang mo yung sacrifice ng father mo. So talagang nagalit sa akin. Pero dahil may nakita po ako sa Global, tinuloy ko. Correct? Kaso nga lang po, syempre yung first try ko, hindi mo na kumita din kagad. Nung ulaman po yung nag-resign ako sa trabaho ko, galit na galit. Sabi niya, alam mo naman, tali-tali naman, bobo pala. Sabi sa akin ng mama ko, board passer ka pa naman, tab ka pa naman sa board exam, tapos ganyan, aim global ka. Sabi sa akin ng mama ko. Sabi ko, mami, nakita ko talaga, sagot-sagot ka pa. Bakit mo ginawa yan? Sumagot ka. Kasi po, sagot-sagot ka pa? Sumagot daw ako, pero pag sumagot ako, sasagot-sagot pa rin ako, di ba? So anyway, dahil meron ako nakita maganda, tinuloy ko. Correct? Hanggang sa one point po, nag-OPP ako, nag-present ako, so lang gato po yun, gabi na, umuwi ako mga alas 10, alas 11, wala pa akong pera, hindi pa ako kumikita. Sabi ko, ma, ano pong ulam? Galit talaga mama ko. Galit ka na sa labas, hindi ka pa kumain! Sabi ko, ma, wala pa po akong pera. Ha? Ano ba yung marinig ko? Wala kang pera, ha? Akala ko ba payamang ka dyan? Di ba sabi mo payamang ka dyan? Alam mo, kinukutsa ako ng mama ko, alam mo, parang inaasar ako. Sabi ko, ma, hindi nagisimula pa lang naman ako eh. Tama, alam mo nung gabi na yun, talagang ako na ang naglaga na lang po ako ng itlog. Kung pwede nga, huwag ko ng balatan para matagal matunaw. Gagawin ko talaga eh. Meaning,
dumaan po ako sa butas ng karayom din. So, pinagsyagahan ko siya. Pero yun nga, nung may naniwala sa akin, kumita na rin ako. Yung first check ko po dito, 4,500. Tapos yung second ko po is 12,000. Third ko is 62,000. Fourth ko, 107. So, yung pagitan lang po nitong apat na to, linggo. Okay? Kaya yung first month ko, yung 50,000 ko, tinabi ko yun para sa parents ko. Nilagay ko siya sa envelope ng Meralco. Ang 50,000 po, kapag tagi-1,000, manipis lang. Tama, di ba? Kaya ang ginawa ko, pinapalit ko tagi-500 para kumapal. So, dumabi. Tapos nirabiban ko yun, umuwi ako ng Olonga po. Tapos sabi ko sa mama ko, masay po ito. Sabi niya, ano yan? May pride, di ba? Ano yan? Sabi ko, maganda na po kasi kinikita ko. Parang ano po to, allowance siya po. So, bilangin nyo. So, ngayon, binilang niya, 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, naging 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, libo tapos. Tapos nag-20, nag-30, 40, 50,000, I love you, anak mo. Alam mo yan, biglang nagbago iit talaga ng hangin. Tapos, sabi ko, ganito na lang, deal na lang tayo. Pag hindi mo naubos yan, yung buwan na to, next month, wala ka na. Sabi ng mama ko, alam mo anak, bukas, wala na to. Kasi maraming ang utang eh. Nakasanla yung, alam mo nakasanla, yung mga alahas. Tapos every month, nakaka-receive ng allowance yung parents ko. Tapos, sabi ko nga lang noon, ma, bakit nung una, discourage mo ko, sabi wala mangyari sa akin dito, ningas kugon ako, di ko kaya yan. Alam mo, sabi ng mama ko, alam mo anak, china-challenge lang naman kita eh. China-challenge daw, di ba? Munti ka na ako mag-quit. Challenge daw, di ba? Sabi ko, man, ba't sa akin ang pangit ang networking? Hindi, ganda-ganda kayo. Tapos sabi niya, alam mo, anak, hindi ka umihirit. Alam mo, anak, dito sa Olonga po, mahirap na maglalakad-lakad kasi puro one way na. Tatawid ka pa sa kabila. Sabi ko, ma, tumigil ka na nga. Ito yung susi ng kotse niyo. Sabi, binigyan ko ng susi yung parents ko. Okay? Alam mo yung binigay ko? Nag-iba talaga yung itsura nila. And doon ko nakita po na iba pa nagbibigay ka. Yun yung hindi kayang bayaran ng pera. Yung saya na nakita ko sa kanila. Pero kung wala kang pera, hindi mo magagawa yun. Tama, di ba? So, alam mo sa global, hindi lang may ikaw i-bless eh. Pati yung mahal mo sa buhay, i-bless din. Kaso nga lang minsan, medyo contradicting. Yung reason mo ba't mo ito ginagawa, sila yung unang-unang nagre-reject sa'yo. Tama? Well, i-prove mo lang na tama desisyon mo. Tuloy mo lang. Tama? Kasi balang araw, marirealize sila na buti na lang. Alam mama ko, nung nga nag-usap kami, ma, bakit noon, discourage mo ko, kasi huwag kong gawin. Alam mo, sabi sa akin, alam mo anak, buti talaga, hindi ka nakinig sa akin na nagsimula ako. Tama, di ba? So anyway, yun nga, yung mga experience kasi yung global na, yun din yung mararanasan nyo. Yun yung dadaanan nyo. Pero along the way, this would be very, very exciting. Tama po ba? Sino gusto magbakasyon-bakasyon lang? Yung everyday sa shopping day. Ha? Sino gusto nun? Yung wala ka isipin ko anong presyo? Sino yun? Sino ganun? Ha? Hindi yung pagpupunta ka sa di ba? Pupunta ka sa restaurant, titingin ka ng menu, ano titingnan mo? Kaliwa kanan. Ngayon kanan. Hindi, tinitingnan naman sa kaliwa, di ba? Ang sarap-sarap talaga nito. Nung nakita mo yung presyo, ay, makolesterol. Diba? Hanggang bumba ka ng bumba, ang sarap-sarap talaga nito. Nung nakita mo, Miss Toasted Bread. Pagtingin ako, ano pong drinks nyo? Water na lang kasi acidic ako eh. Kailangan pa explain, di ba? Tama? Tapos magbumunta ka sa mall, mag-window shopping ka, bibili ka? Pag window shopping, bibili? Hindi, window shopping eh. Tapos tumingin ka, di ba, ang ganda-ganda ng damit, bago na bago sa'yo, yung kulay talagang yun ang favorite mo. Kasi minsan pag tumatapat ka, di ba, doon sa department store na yun, yung lumalabas sa sales lady, hi ma'am, hi sir, pasok po kayo. Dahil alam mo wala kang pera, dahil alam mo hindi ka bibili, dahil alam mo i-store mo lang sila, gugulin mo yung paninda nila, papasok ka pa lang, lumalabas ka na. Kasi wala kang pera. Sabi natin, naglakas loob ka, pumasok ka, sinukat mo, yung ganda-ganda, tama, komportable ka, cotton talaga, tapos may hinahanap kang papel,
Anong papel? Yung price tag, diba? Nung nakita mo ang ganda-ganda, nung nakita yung papel, ay, ang pangit. Kasi wala kang pera. Nagsukat ka ng sapatos, ang ganda. Kulay gray na may brown. Talagang sinukat mo, komportable ka, diba? Ang ganda-ganda talaga. Tapos nung nakita mo ilalim, miss, wala ba kulay pink? Ha? Naghanap ka ng? Wala. Tapos sabi ng sales lady, sir, meron po. Ang gagawin mo talaga yung polka dots? So, sakto, new arrival. Ang gagawin mo, ha? Ang gagawin mo, ganito, ha? Kunin mo yung cellphone mo, kunyari may tumawag. O, asan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ang dito lang ako sa Aldo. O, bakit? Bibili lang ako sapatos. Andiyan ka na ba? O, sige, patanag, miss, babalik ako yan. Tama? And how would you like to spend the rest of your life na palagi na lang ganun? Tama? So, masarap ba mayroon kang financial freedom? Pag nasa global ka, yung mga bagay na hindi mo natitikman, matitikman mo. Yung mga lugar na hindi mo napupuntahan, mapupuntahan mo. Yung mga hindi mo na-experience, may experience mo na. Masarap ba maka-experience? Ng ano? Tama? Yun ang ibibigay sa inyo ng AIM Global.